Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Matapos mawala ng buhay ang kanilang ama, dalawang batang babae ang nagsimulang habulin ng isang nakangiti, tahimik na masamang nilalang na determinadong lipulin sila. Ngayon ay babalikan natin ang kwento ng pelikula, The Jester, mula 2023. Sa bisperas ng Halloween, pauwi na ang isang lalaki na tinatawag na John nang magsimula siyang habulin ni Jester, isang nakamaskara na nilalang sa isang kulay kahel na suit. Sa daan, nakita ng lalaki ang isang bata na nanunood sa kanya sa isang madilim na eskinita, ngunit nagpa siya na huwag pansinin ito at magpatuloy sa paglalakad. Ilang metro sa unahan, muling lumitaw ang dalaga kanyang dinadaanan at napapikit si John ng mahigpit sa abot ng kanyang makakaya, dahilan upang mawala ang guni-guni. Nag-isip ang lalaki, kinuha ng lalaki ang isang Polaroid na larawan at napag-alamang siya nga ang babaeng tinitingnan niya anak niya talaga. Pagkaraan ng ilang oras na pagtingin sa litrato, nagpa siya si John na tawagan ang babae, na ngayon ay nasa hustong gulang na. Sa pagtataka ni John, sumagot si Emma at sinamantala niya ang pagkakataong humingi ng tawad para sa lahat ng nangyari, without imagining na nasa likod niya si Jester na nanunood. Sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad, hindi pa rin siya mapapatawad ni Emma at napakasakit kay John, pagmumura sa kanya at pagkakabit sa kanya. Habang umiiyak ang lalaki, lumitaw si Jester sa likod niya at hinawakan ang balikat niya, napalingon si John. Napagtatanto ang estado ng tao, sinimulan siyang kutsain ng entidad at tinakpan ang kanyang bibig upang pigilan siyang magsalita. Pagkatapos ay pinalabas ni Jester ang isang lubod mula sa manipis na hangin at sinimulan itong higpitan sa leeg ni John, paggawa ng magic at paghila sa sarili niyang tali para maiangat ang tao sa hangin. Pagkaraan ng ilang segundo sa pamamagitan ng lubot sa kanyang leeg, nawala ng buhay si John at si Jester pinapaalis siya sa tulay, pinalaya siya mula sa itaas. Kinabukasan, ang libing ni John Place at nagpa siya si Emma na magpakita, bagamat iniiwasan niyang makipag-ugnayan sa iba. Hindi katulad niya, si Jocelyn, ang anak ni John sa ibang babae, ay tila mas nanginginig at tinatanggap ang mga taong dumating upang magbigay ng kanilang huling paggalang sa kanyang ama. Pagdating nila sa libing, binati ng mga kaibigan ni Jocelyn ang kanilang kaibigan at nagtanong tungkol kay Emma, nagulat siya sa pagdalo niya. Malayo sa lahat, tinawagan ni Emma ang kanyang ina at sinabi sa kanya na tapos na ang libing, pati na rin ang pagsasabi sa kanya na nakausap niya si Jocelyn at sila ay isinaayos na magkita sa gabing iyon. Habang nakikipag-usap sa kanyang ina, nakita ni Emma si Jester na sumasayaw sa tabi ng kabaong ni John at nagdiwang sa isang kakaibang paraan, ngunit siya ay misteryosong nawala sa sandaling lumingon ng babae sa paligid. Sa likod ng mga puno, pinagmamasdan ni Jester si Emma na naglalakad palayo nang lumitaw ang dalawang manggagawa sa sementeryo at tinanong siya para umalis. Sa halip, ang entity ay nakaupo sa isang upuan at inilalagay ang mga paa nito sa kabaong ni John, na gumagawa ng isa inilabas ng mga empleyado ang kanyang cellphone para tumawag ng pulis. Habang siya ay tumatawag, ang isa pang lalaki ay nahuhulog sa ang lupa nang wala sa oras at tumama ang kanyang ulo sa isang bato. Desperado, kinausap ng kasamahan ng mga serbisyong pang-emerhensya at humihingi ng ambulansya para tulungan siya. Nang makalapit siya sa kaibigan para makita kung humihinga siya, napagtanto ng lalaki na nakatali ang sintas ng sapatos niya kaya naman nahulog. Sa sandaling iyon, tinanong ng attendant kung nasaan sila para makapagpadala siya ng ambulansya, ngunit bago siya makasagot, ang empleyado ay nagsimulang mabulunan at dumura ng dugo. Nang wala saan, isang mansanas ang lumalabas sa bibig ng lalaki at siya ay inalis nang hindi maintindihan ang nangyari. Kinagabihan, pinuntahan ni Emma si Jocelyn at umupo sa tabi niya para makipag-usap. Sinusubukang maging palakaibigan, inalok siya ni Jocelyn ng inumin at nagpasalamat sa kanyang pagdating, nagdadala ng iba't ibang mga paksa upang subukang panatilihing kaaya-aya ang pag-uusap. Pagkatapos ng maraming bote, lakas ng loob ni Jocelyn at inabot kay Emma ang isang sobra, ipinakita sa kanya ang larawan na nasa bulsa ni John. Sa sandaling ito di umano'y binawian ng buhay. Sa sandaling makita niya ang Polaroid, kitang-kita na si Emma masama ang loob at sobrang bastos sa kanyang stepsister. Napagtanto na wala siyang balak na makakuha mas malapit, tinanong ni Jocelyn kung bakit pumunta si Emma sa libing at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa araw na iniwan ni John. Siya at ang kanyang ina. Sinabi ni Emma na kinasusuklaman niya ang kanyang sariling ama mula noong araw na iyon at ang pakiramdam lalo pang lumakas matapos matuklasan na nagpakasal siya sa ibang babae at nagkaroon ng pangalawang anak na babae. Sa wakas, sinabi ni Emma na pumunta siya sa libing sa paghahanap ng kapayapaan nang kumpirmahin niya na si John talagang tinanggal, ngunit walang nagbago at mayroon pa rin siyang parehong negatibong emosyon kahit nakita ang kabaong. Pagkatapos ng pagtatalo, galit na umalis si Emma at si Jocelyn kinukuha ang larawan pabalik, iniiwan ang bar na medyo masama ang loob. Sa kalye, naglalakad si Emma pauwi nang nakilala niya si Jester, na sumusubok na gumawa ng ilang mga magic trick para sa kanya. Walang hulo, hindi ito pinansin ni Emma at patuloy na naglalakad, ngunit nag-teleport ang entity sa kanyang harapan at nag-aalok sa kanya ng isang deck ng mga baraha para pumili. Sa takot, tumakbo ang babae sa malapit na convenience store, kung saan siya nanunood ang lalaking nakamaskara.
Pagkaraan ng ilang oras na paghihintay, umalis si Jester at nagsimulang maglakad sa paligid, nakasalubong ang dalawang lalaki na namumulot ng mga candy. Habang ang mas malaki ay kumukuha ng ilang mga treat mula sa palayok, ang mas maliit ay mas magalang at isa lang ang kinukuha kada bahay. Pagkakita nito, gumagawa si Jester ng magic trick sa maliit at binigyan siya ng isa pang candy bilang regalo. Na dahilan kung bakit nilapitan siya ng matanda at sinabing masama ang diet. Bilang isang paraan ng pagpaparusa sa binata, kinuha ni Jester ang kanyang mga candy at sinimulang ilagay ang mga ito sa bag ng nakababatang lalaki. Sa pagnanais na makuha ang mga pagkain, sinubukan ng binata na bawiin ang lahat. Ngunit pinigilan siya ni Jester sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang braso sa loob ng bag para pigilan siya. Dahil sa takot, tumakbo ang nakatatandang lalaki at sumunod ang nakababata, na iwan ang kanilang mga bag. Sa bahay, natapos nang mamigay ng matamis si Jocelyn sa mga bata at pumunta sa sofa para manood mga lumang horror movies. Biglang napansin ng babae ang isang silhouette sa bintana at nakarinig ng ilang katok sa pintuan. Sa takot, tinitigan ni Jocelyn ang silhouette hanggang sa tumawag ang isa sa kanyang mga kaibigan sa kanya, pinapakalma siya. Sa loob, nagsimulang mag-usap ang magkakaibigan tungkol sa Halloween Festival at nagtanong ang isa sa kanila kung ayaw sumama ni Jocelyn. Ngunit ang dalaga ay sama-sama kay John at tinatanggihan ang imbitasyon, na nagsasabing hindi ito magandang ideya. Sa convenience store, bumili si Emma ng inumin at naglalakad siya patungo sa hotel nang muling lumitaw si Jester sa kanyang harapan. Pagod na tumakbo palayo, ang babae sinusubukang makipag-usap sa estranghero, na muling nag-aalok sa kanya ng deck ng mga baraha. Kahit siya napansin niyang kakaiba, kinuha ni Emma ang isang card, isinasaulo ito at ibinalik sa deck. Ang nakamaskara sa lamangkero pagkatapos ay binabalasa ang mga card at hiniling sa kanya na kunin ang pinakamataas. Ngunit si Emma ay hindi lubos na humanga sa pamamagitan ng lansihin at lumakad sa kabilang direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto yun ni Emma ang salamangkero ay nasa likod pa rin niya at tumalikod upang itulak siya, itinutok ang kanyang bote sa lupa. Yumuko si Jester upang kunin ang isang tipak ng salamin at tinanong ni Emma kung gusto niya itong alisin. Hindi tulad ng naisip niya, ginagamit ng entity ang shard ng salamin upang putulin ang sarili nitong leeg, na nagiging sanhi kaunting dugo ang bumulwak sa mukha niya. Habang sinusubukan ni Emma na intindihin kung ano ang meron nangyari, si Jester ay bumangon ng tumigas at kakaiba. Sa takot, tumakbo si Emma sa isang eskinita para subukan tumakas habang si Jester ay mabagal na naglalakad sa likuran niya. Sa bahay, nakikipag-usap si Jocelyn sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kung ano dumating pagkatapos ng pagkapahamak ng sabihin sa kanya ni Liam na huwag mag-alala, na sinasabi na ang sementeryo ay ang katapusan ng lahat. Galit sa kanyang sinabi, pumunta ang babae sa lumang silid ni John at umupo sa isang upuan tingnan ang mga larawan ng pamilya. Habang nag-aalala siya, lumitaw ang multo ni John na nakaupo sa armchair sa likod niya na mas ikinatakot ni Jocelyn. Sa pag-aakalang nagdedelirio siya, bumalik ang dalaga ang kanyang mga kaibigan at humiling na pumunta sa pagdiriwang, na nagsasabing kailangan niyang abalahin ang kanyang sarili kahit papaano. Sa site, sinusundan ni Jocelyn ang kanyang mga kaibigan habang nakikita ang iba't ibang bagay na nagpapaalala sa kanya tulad ng mga random na tao na nakasuot ng damit ni John at may lubad sa kanilang leeg. Sa sandaling iyon, dumating ang grupo sa pinagmumultuhan na palaruan ng kagubatan at nagpasya si Jocelyn na samahan siya ng mga kaibigan na nasa sabik. Sa halip, ang grupo ay nauwi sa paghihiwalay at si Jocelyn ay napunta sa isang bayong puno ng mga lubad, na nagpapaalala sa kanya kay Juan. Gayunpaman, nakakalusot ang dalaga sa kagubatan at napupunta sa ibang bahagi na puno ng nakakatakot na kalabasa. Sinusundan ng landas, nakahanap si Jocelyn ng isang napakalaking ulo ng clown at nagpas siyang pumasok sa bibig nito. Sa loob, nakita ng takot na babae ang mga binti ng kanyang ama na nakalawit at nagsimulang magulat, lalo pang lumala ng isa sa mga kaibigan niya ang sumusulpot sa likod niya. Napailing ang dalaga na tumakbo palabas at nagsimulang umiyak, nawawala ang kanyang ina at ama. Nanghihinayang si Jocelyn sa sinabi niyang akala niya maaari pa ring magkaroon ng pamilya at iyon ang dahilan kung bakit sinubukan niyang mapalapit kay Emma, ngunit hindi ito gumana at ngayon pakiramdam niya ay lubos na nag-iisa. Sa convenience store, dumating si Emma na duguan at sinubukang sabihin sa attendant sa kanyang nakita, ngunit sa tingin ng lalaki ay nagdedeliryo siya sa pag-inom at hindi naniniwala sa kanya. Habang tumatangging umalis ang babae, tumawag ang empleyado ng pulis at muling sinubukang ipaliwanag ni Emma kung ano nakita niya, ngunit muli ang mga opisyal ay hindi naniniwala na ang isang nakamaskara na lalaki ay bumangon pagkatapos kitilin ang kanyang sariling buhay. Habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang sarili, nakita ni Emma si Jester na pumasok sa tindahan at naglakad-lakad hanggang sa huminto ito sa likod ng pulis. Nang makita ang lalaking nakamaskara, tinanong siya ng mga ahente kung nakita na ba niya si Emma noon at hilingin sa kanya na tanggalin ang costume, ngunit hindi pinansin ni Jester ang mga ito at nag-teleport sa likod ng babae. Pagkaalis ni Emma, kinuha ng entity ang isang puso sa kanyang bulsa at ikinabot ito sa kanyang palso, dahilan upang mapunta ang bagay sa braso ng dalawang pulis.
Habang sinusubukan nilang maunawaan kung ano ang mayroon nangyari, pinasok ni Jester ang ulo ng pulis sa loob ng kanyang pangitaas na sombrero at binawi ito, naiwan lamang ang walang laman ng leeg, desperado. Inalis ng ibang pulis ang pusos at binaril sa direksyon ng halimaw, na may hawak ng projectile na parang wala lang. Sinasamantala ang katotohanan na siya abala, umalis si Emma sa tindahan at tumakbo sa mga lansangan, ngunit hindi nagtagal ay natapos na ni Jester ang tindahan, pangalawang pulis at sinundan siya. Sa pista, nakaupo si Jocelyn kasama ang kanyang mga kaibigan nang makita niya ang multo ni John na dumaan sa harapan niya. Pagod na tumakas, bumangon ang dalaga at sinundan siya, naiwan si Liam na mag-isa kasama si Jester. Sa isa pang trick, kumukuha ang entity ng ilang tasa at nagtatago ng isang bagay sa ilalim ng isa sa kanila, na hinihiling sa lalaki na hulaan kung nasaan ito. Kapag ang estranghero ay lumitaw tapos, tinuro ni Liam ang mga pulis sa gitna at ipinakita sa kanya ni Jester na nagbago na ang bagay kulay, na tumatak sa lalaki. Sa pagpapatuloy ng palabas, itinaas ni Jester ang pangalawang tasa at inihayag na maraming ngipin ang nasa loob. Biglang nawala ang buong arko ng ngipin ni Liam at nagsimula ang kanyang bibig magdugo. Habang ang kanyang kaibigan ay naging biktima ng entidad, nakita ni Jocelyn si John na papalapit sa kanya mas batang bersyon at nakatayo sa pamamagitan ng panunood. Sa mesa, itinaas ni Jester ang ikatlong tasa at inihayag na may isa pang random na bagay sa ilalim. Kapag naisip ni Liam na nakatakas na siya, ipinapakita ng entity na may nakaipit pa rin sa loob ng tasa at hinahampas ang ilalim, dahilan ng pagbagsak ng mga mata ng binata sa mesa. Naririnig ang sigaw ng sakit ni Liam, sinubukan siyang buhatin ng mga babae hanggang sa labasan habang tinatawag si Jocelyn na umalis, ngunit lumapit si Jester at nabali ang binti ng isa sa kanila, gayong din ang pag-iwan sa isa na walang boses. Bilang entidad papalapit kay Jocelyn, tumakbo si Emma sa mga kalye ng lungsod hanggang sa siya ay mapagod, huminto sa magpahinga sa harap ng library. Sa sandaling iyon, ang kanyang ina ay tumawag at nagsimulang tumawa sa mukha ni Emma, nagtatanong bakit siya takot sa court jester. Sa pagpapatuloy, sinabi ng babae na wala sa mga ito ang mangyayari kung siya ay mas pala kaibigan at iyon ang dahilan kung bakit lahat ay lumalayo. Maya-maya lang ay lumabas si Jester sa harapan ng bookshop at kausap si Emma gamit ang boses ng kanyang ina. Pagod na tumakbo palayo, ang babae nagtanong kung ano ang gusto niya at si Jester ay nagsimulang magsalita tungkol kay Jocelyn. Sinabi na siya ay nagsumikap na gumawa close silang dalawa, pero huli na ang lahat. Nalilitong itinanong ni Emma kung ano ang ginawa ni Jester kasama si Jocelyn at sinabi sa kanya ng entity na wala siyang pakialam, dahil hindi nito gustong malaman ang tungkol sa kanya dati. Mas determinado, inulit ng babae ang tanong at sinabi iyon ng entity malaya siyang umalis ng hindi lumilingon, tulad ni John. Sinabi ni Jester na kung gagawin niya ito, si Jocelyn ay malapit nang makalimutan at si Emma ay mabubuhay ng payapa, ngunit sinabi na kung gusto niyang ipagpatuloy ang paglalaro, kailangan niyang pumunta sa lahat ng paraan. Determinado, sinabi ni Emma na hindi siya aalis without Jocelyn and Jester congratulates her on her choice, saying that she's finally learned may bago. Habang tumatawa ang entity, nakita ni Emma ang espiritu ni John sa tulay kung saan niya itinapon ang sarili at tumakbo para kausapin siya. Desperado, ang batang babae ay nagmakaawa sa kanya na huwag gawin ito at hiniling na makipag-usap, ngunit tumugon si John na sinubukan niyang makipag-usap ng gabing iyon at tinanggihan. Nakatali pa rin sa kanya leeg, ang espiritu ay nagsasabi sa kanya na siya ang may kasalanan sa kanyang pag-aalis at ang lahat ay maaaring mangyari iba kung pumayag siyang makipag-usap. Nagsisisi, humingi ng tawad si Emma at tinawag si John na kanyang ama sa kauna-unahang pagkakataon, ngunit patuloy na sinisisi siya ng lalaki at inilagay ang silong sa kanyang leeg. Biglang nagsimulang gumalaw mag-isa ang bagay at kinaladkad si Emma palabas ng tulay, dahilan para magawa niya ito mahulog mag-isa sa gitna ng sementeryo. Sa lugar, tinawag ni Emma ang kanyang kapatid at hinanap ang maliit bersyon ni Jocelyn na nawala sa kagubatan. Dahil hindi niya siya nakikilala, tinanong ng batang babae kung mayroon siya nakita ang kanyang ama at sinabi na siya ay inabandona doon, ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Emma na hindi ito isang ilusyon at patuloy na hinahanap ang kanyang kapatid. Habang papalayo ang babae, inaangkin niyo ng maliit na si Jocelyn siya ang tunay na anak at si Emma ay gawa-gawa lamang, ngunit ang babae ay nakakalaban panunuyan niya at nagpatuloy sa paglalakad para hanapin ang totoong Jocelyn. Ilang metro sa unahan, nakita ni Emma si John at ang maliit na si Jocelyn ay pumasok sa isang kakaibang gusali at nagpasyang sundan sila, nahanap silang dalawa masayang nagbubukit ng mga kalabasa para sa Halloween. Nang makita ang kanyang panganay na anak na babae, sinabi ni John na hindi niya gusto si Emma at na siya ay isang pagkakamali lamang. May hawak na kutsilyo sa kanyang kamay, ang lalaki ay lumapit sa kanyang anak na babae at sinabi niya na hindi siya naging masaya dahil sa kanya, na sinasabing kahit na mayroon siyang bagong pamilya, ang alaala na umiral si Emma ay sapat na upang alisin ang kanyang kaligayahan. Sa sandaling iyon, itinutok ni John ang kutsilyo sa kanyang sariling dibdib at idinikit ang talam sa lahat ng paraan. Nakita ko si Emma na umiyak. Ang lalaki ay nagtanong kung bakit niya ito ginagawa at sinabi na ang kanyang pag-aalis ay dapat magpasaya sa kanya.
Pagkatapos ay tinanong siya ni John kung nagkasala siya at sinabi na kailangan ni Emma na mabuhay kasama ito para sa natitira ng kanyang buhay. Hindi alam kung ano ang gagawin, ang babae ay humingi ng tulong kay Jocelyn, na lumapit sa kanya upang kutsain siya, sinasabing naaawa siya sa kanya at binanggit kung gaano siya kaawa-awa sa libing. Mas malapit, dinala ni Jocelyn ang kutsilyo sa dibdib ni John at sinabing nagkaroon ng pagkakataon si Emma na ayusin ang mga bagay at nasayang ito, na sinasabi na siya ay isang pabigat sa lahat ng tao sa paligid niya. Sa wakas, sinabi ni Jocelyn na hindi gustong manirahan kasama si Emma at ibigay sa kanya ang kutsilyo upang kitilin ang kanyang buhay, na sinasabing mangyayari iyon ang kanyang huling gawan ng kabaitan sa mundo. Gamit ang talam sa kanyang mga kamay, nagsimulang umiyak si Emma hanggang sa siya naalala na wala sa mga ito ang totoo at itinutok ang kutsilyo sa tiyan ni Jocelyn. Sa sandaling iyon, nasira ang ilusyon at napagtanto ni Emma na tinusok niya talaga si Jocelyn, dahilan para mahulog siya sa lupa habang siya ay nagpupumilit na manatiling buhay. Habang sinusubukang tulungan si Jocelyn, lumapit si Jester at sinamantala ni Emma ang pagkakataong hampasin ng maraming kutsilyo ang puso ng entidad, na sinasabing siya ay isang sakit. Kalmadong sinabi ni Emma kay Jester na hindi na siya tatakas at kaya niyang gawin ang anuman gusto niya kasama siya basta iiwan niya lang si Jocelyn. Sa halip, lumayo lang ang entity at iniwan ang dalawa para humingi ng tulong. Makalipas ang ilang oras, nasa sementeryo si Emma na nakikipag-usap sa kanyang ina at sinabi niya na iniisip niyang makasama siya ng ilang araw pagkabalik niya mula sa kanyang biyahe. Pagkatapos magayos lahat, tinapos ni Emma ang tawag at huminto sa harap ng lapida ni John, humihingi ng tawad sa lahat at sinasabi na dapat ay kinausap niya siya ng gabing iyon. Sa kabila nito, sinabi ng dalaga na hindi niya gagawin sisiin para sa kanyang pag-aalis at pag-angkin na si John ay gumawa ng kanyang sariling mga pagpipilian. Sa huli, sinabi yun ni Emma she wished they were get along well, but that despite everything, iisa pa rin ang dugo nila. Pagkatapos ay sinabi niya na dadalhin niya ang pasanin hanggang sa wakas, ngunit hindi niya gagawin ang parehong pagkakamali at magpapatuloy kay Jocelyn. Kaya ano ang naisip mo sa pelikulang ito? Iwan mo sa mga komento sa ibaba. At kung gusto mo ang video, i-like at mag-subscribe para sa higit pang mga recap ng pelikula. See you next time!